Pagkalagay natin ng cat food, ito. Pagkalagay natin ng cat food na ganyan, so bubudburan natin siya, nito. Ayan. Itong ivermectin. So gupitan lang natin ang kapraso sa dulo. Ayan po. Ang laman po nito, eri po. Yun, kulay green siya. Ayan, kulay green siya na granules, no? Parang bechin. Ang paglalagay po lang po nito sa pagkain ay pakakain nyo sa alaga natin pusa na may galis ay konti lang, halos gakurot lang na ganyan. Ayan, halos gakurot na ganito. Then, kung ito yung cat food, ayan, ito yung cat food, budburan lang natin na ganyan para natin. So, haluin lang natin. Ayan, haluin lang natin. Ayan, haluin lang natin. So, ayan habang ginagamot natin ang galis ng ating pusa, ay nadadamay na rin po kung sila ay may bulati. Ayan. Effective po to. Ito ay nasubukan na namin sa mahabang panahon na rin. Pero disclaimer po, hindi po ako isang vet, no? Ibinabahagi ko lang itong experience ko sa paggagamot ng pusang may galis at naging effective naman. At hindi ko rin naman po pwedeng sabihin sa inyo na kung ito'y susubukan nyo ay nangangahulugan na effective din po sa inyong alagang pusa. Basta ito ay base lang po sa aking karanasan ng paggagamot ng pusang may galis. Kung gusto nyo i-try, nasa sa inyo po yan. Pero po medyo wala naman po kayo karanasan at nag-aalangan po kayo at may pera naman po kayo, may budget, dali nyo na po sa vet. Talagang walang-wala naman po tayo at ang pusang yun, naawa lang tayo at ito inalagaan natin, mag-home remedy na lang po tayo. Budburan nyo ang cat food ng konting ivermectin lamang at pakainin nyo po ito ng umaga at gabi. Kung nagpakain po kayo na alas 8 ng umaga, ang ulit na po noon ay alas 6 ng gabi. Yan po ay sa loob po ng 7 araw. Kung ito po ay malala na. Pero kung sakaling kaunti lang naman po ang galis, maaaring 3 beses lang po isang linggo. 2 beses ang araw, 3 beses lang po isang linggo. Kung may mga pusa po kayo na may galis at nais niyo pong subukan din itong aming pamamaraan ng paggagamot, ay hindi po nangangahulugan na ito po ay effective sa aming mga alagang pusa, ay maging effective din po sa inyong mga alagang pusa. Kaya lang naman po natin ginagawa na manggamot sa pamamaraan natin na nalalaman dahil nga sa kakulangan natin ng budget. Kaya kalimitan, nag-go home remedy po tayo. Lalo na nakikita natin ang alaga nating pusa ay may sakit, wala naman talaga tayong pampabet, so mapipilitan talaga tayo na gumawa ng paraan upang sila ay ating lang mapagaling. Kung nais nyo pong subukan itong aking pamamaraan ng paggagamot sa pusang may galis, nasa sa inyo po yan. Ang ivermectin ay pwede ring ipanggamot sa asong may galis. Ayan, sinubok ko na rin. Ayan, nakita nyo naman, nagkakamot yung aso ko. Then, ang ginawa ko ay nilagyan ko rin ng konting ivermectin yung kanyang pagkain. Ayan, dry na dry yung kanyang balahibo. Talagang napakatigas. Nakakain ito ng seafood. Bawal sa aso at pusa ang seafood. Talagang nakakagalis. Sa panggagamot kasi talagang tiyagaan lamang. Hindi natin masasabi na yung ating iginagamot ay magiging effective sa ating alaga. Pero mas nakakaawa naman sila kung hahayaan lang natin sa ganong kalagayan. Kung wala rin tayo talagang budget na para dalhin sa vet, ay talagang gagawa tayo ng paraan. Pero meron din namang pagkakataon kasi naranasan na rin namin magpabet ay hindi rin naman gumaling. So gumastos lang kami ng malaking halaga. Kapag tayo ay magpapakain ng ating alagang pusa at aso na may galis, iwasan natin na pakainin muna sila ng malalansang pagkain. Tulad ng mga isda, ay lalong-lalo na ang mga seafoods. Pakain natin sila ng mga, kung pwede nga, magluto kayo ng carrots,
kalabasa, malunggay. Then, bumili na lang kayo ng cat food o dog food na hindi malansa. Then, ihalo natin sa kanilang pagkain. Kasi kailangan kapag tayo ay nagbudbod, yan, ng ivermectin, kailangan kakainin. Kasi masasayang lang kapag hindi ito kinain. Kasi nga yan, binudbor natin ng gamot at baka malasahan nila, hindi kakainin talaga. So sa paglalagay, no, yan ang ivermectin, sa paglalagay kapag sa aso medyo malaki, kahit mga 2 kurot o higit pa, hindi katulad ng pusa, medyo maliit lamang. Mahirap din naman na masobrahan ang lagay. Hindi natin alam, baka maapektuhan yung katawan nila, no? Lalo yung sa mga ah, loob nila ng katawan na hindi natin alam. So, mas maigi na tama-tama lang, no? Konti lang ang ating ibubudbod. Sa experience ko ay effective naman, kahit konti lamang. Mas maganda, so, kabibilis ng paggaling, ay kumuha kayo ng dahon ng alagaw or dahon ng bayabas, malunggay. Ayan, magagaling din po yan. Ginagawa rin po namin yan. Kaya lang, minsan mahirap maghanap po ng mga dahon. Ang gagawin nyo naman po sa dahon ng alagaw or bayabas at malunggay, pwede nyo pagsamasamahin, yung tatlo, then ilalaga nyo. Then pagkalaga nyo, siyempre kulong-kulo, pagkalamig, medyo maligamgam, yun ang gamitin yung pampaligo. Yung makakaigi rin yun at nakakaginhawa rin sa katawan ng ating alagang aso na may galis. Pwede rin namang isa-isa lang. Let's say kung alagaw lang, pwede naman po. Kung bayabas, pwede rin naman. Yan, malunggay. Pero kung marami kayong pagkukunan, mas maganda. Pag-halo-haloy na, mas effective. So, ayan, kumakain na yung alaga ko. Nagustuhan niya yung pagkain na hinanda ko kahit may gamot pa siyang ivermectin. Kaya kung magpapakain tayo, kailangan yung kinakain nila para hindi masayang yung gamot at para bumilis yung paggaling niya. Maliban na lang kung ang igagabot natin ay mga tabletas o kapsula na pwede nating isubo. So, hindi na kailangan na masarap pa yung pagkain. Pero napakahirap din pa inumin ng aso dahil pag hindi tayo sanay, lalo't isusubo natin. Siyempre, medyo matatakot tayo. Wala tayong experience sa pagsusubo ng gamot. So, mapipilitan talaga tayo na ipabet na kung may pera tayo. Pero dahil nga dyan sa ivermectin, ang kailangan lang natin na iserve na pagkain sa kanila ay yung talagang kakainin nila. Maganda na balahibo niya ngayon. Makinis na ulit siya. Awa ng Diyos pagtatyagan. Hindi na siya yung sabihin mo na talagang namumulat kamot ng kamot. So ayan siya. Medyo naginhawahan na. Ayan, pinagtyagaan lang talaga namin. So dati yan talagang wala ng buhok. Ayan, meron na lang ulit siyang buhok.